Kasama natin sa linya si Senator Risa Ontiveros. Magandang umaga po, Senadora. Magandang umaga rin po sa inyo, DJ Chacha, at sa lahat po nating mga tagapanood at tagapakinig. Thank you po, Senator, for being with us today. Senator, unahin po muna natin itong issue na ito pong Senate investigation na gusto niyo pong mangyari. Dahil nga dito sa mga problema at irregularidad dun po sa joint venture agreement na mayroon po ang Prime Water, maging yung ilang private companies. Ano pong nag-udyok sa inyo para magkaroon ng ganitong pagdinig? Matagal na po at marami-rami na po ang nag-udyok. Actually, ilang taon na kahit bago ng pandemic na namumuo ito. Kaya final ko na yung Senate Resolution number 1352 para nga maimbestigahan yung di umanong mga disadvantageous provisions at yon ayon sa Commission on Audit sa ilang mga joint venture agreements sa ilalim ng public-private partnership nitong mga water concessionaires. Prime Water, Manila Water na siningil ko na rin noong 2019 at saka Metro Pacific Water. Ano bang mga reklamo itong umabot na sa opisina ko at na subaybayan din po namin sa inyo sa media at pati sa social media, yung kulang ang supply sa tubig. Kapag may tubig, mababang kalidad, marumi, mabaho, bukod sa kulang. At sa kabila nitong lahat, tumataas pa ang bill na sinisingil. So may mga nagrereklamo halimbawa sa Bulacan na umaabot sa 1,000 sa isang buwan ang bill nila sa kabila ng masamang serbisyo. Ang public-private partnerships po, may PPP Center na nagre-regulate niyan. Sa ilalim po nitong mga PPP na buo yung joint venture agreements, wala pang guidelines para tugunan itong mga issue ng ating mga kababayan na di umano customer o dapat sinuserbisyohan nitong mga joint venture agreements sa tubig. Kahit sa paraan ng renegotiation, wala pang guideline. So, kailangan ding reformahin yung ating PPP system. Nabanggit ko kanina na maraming taon nang namumuo yung mga problemang ito at sa maraming area, Mhm. DJ Chacha. Oo. Pumapasok po itong mga balita at reklamo Mm. mula sa Central Luzon, halimbawa Bulacan, pati Tarlac, hanggang sa Southern Tagalog, Tagaytay, at iba pang area. Umaabot pa nga sa ilang parte ng Bisaya. So ito Mm. po'y matagal ng problema sa marami ng area sa ating bansa ng dumadaming mga customer nitong mga water concessionaires. At napansin na rin po ng Commission on Audit sa Mm. ilang mga ulat nila na yung di umanungang mga disadvantageous JVA. So panahon na Mm. po para imbestigahan ng Senado upang sa pamamagitan ng aming mga findings at lalong-lalo na sa pamamagitan ng aming mga rekomendasyon, mailagay sa ayos yung serbisyong tubig sa ating mga kababayan, ng mga customer nitong mga water concessionaires. At wag po nating kalimutan, kailangan din pong singilin yung mga oversight bodies na dapat nagbabantay sa ngalan ng gobyerno, alang-alang sa ating mga kababayan tungkol dito sa water service. So nandyan po yung Local Water Utilities Administration Mm. at iba pa. Mm. Meron din po kayong binabanggit dito po sa inyong resolusyon, yung diminished financial standing, nakalagay po dito ng ilang water Yes. districts post JVA. Pwede niyo po Opo. bang ipaliwanag, Senadora, sa mas simpleng salita po para mas maintindihan nito mga nakikinig at nanonood sa atin, kung papaano nalulugi at nalalagay po sa alanganin yung mga distrito na ito? Yun po yung isang importanteng finding, DJ Chacha, mismo ng COA na at least dun sa isang water district na pumasok sa JVA, sa private water concessionaire, ay sa halip na patuloy na guminhawa yung kanilang financial standing dahil itong water district na ito dati ay kumikita, no? Nagiging sustainable na Mm. water district sa kanyang mga constituents o kanyang mga customer. Ang irony, pagkatapos pumasok sa joint venture agreement sa private concessionaire, sa ilalim nga ng isang public-private partnership, ang irony ay kahit yung water concessionaire ay kumita at kumita ng malaki, yung water district ay kumbaga, ang tawag mo doon, nalulugi. Mm. So, kasi pag
PPP, pag public-private partnership, dapat partnership, pati sa pagginhawa. So dapat hindi lang yung private partner ang sustainable at kumikita, dapat din yung public partner, yung gobyerno. Hindi yun ang nangyayari. Kaya siguro din, sobrang kapansin-pansin sa COA. Senadora, positibo po ang naging komento nitong mga sineserbisyohan ng mga nabanggit niyo pong mga Mm. water companies. Pero paano ba natin masisiguro na after this hearing, meron po talagang mangyayari at hindi tayo matatapos sa pagdinig lang? Lagi naming sinasabi sa Senado, ang anumang inquiry ay in aid of legislation. So, ngayon pa lang, kitang-kita ko na kung paano yung aming findings at recommendations ay dapat i-improve yung guidelines ng PPP Center para kapag ka may private-public partnership sa ilalim niya, halimbawa sa forma ng joint venture agreement na hindi nagde-deliver sa terms and conditions sa contract, ay pwede itong i-renegotiate para honest brokers at the table, yung parehong partners, hindi lang yung gobyerno, pati yung private partner or yung concessionaire. Gayun din, dun sa mga findings at recommendations ng COA reports, makakakuha pa tayo ng mga dapat ayusin sa mga JVA na ito para hindi disadvantageous, hindi lang sa gobyerno, pero hindi disadvantageous sa ating mga kababayan na mga customer nitong mga private concessionaires. Pati pala DJ Chacha sa Bicol, particular sa Camarines Norte, nanggagaling yung ganitong mga reklamo at sumbong na sana ay maisaayos ng aming investigasyon. Doon din And po, of course, yung LUWA, sorry Sir Ted, at yung mga oversight bodies ay dapat yes. pagpahusayin yung Opo. kanilang oversight talaga Opo. sa ngalan ng ating mga kababayan. Doon din po sa amin sa Tacloban. Ganun din po ang Wow. reklamo. Opo, Oh, sa ay po. Tacloban, ma'am. So, Opo. Ma'am, hindi lang ganito pala po, ano? Iloilo at Opo. Dumaguete, pati Tacloban. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Ma'am, ganito. Naka-break kayo ngayon. Ito pong inyong resolution. Ano ho ang sabi ng leadership? Meron ba kayong tentative schedule kung kailan po posibleng mangyari ang inyong hearing? Wala pa pong tentative schedule o komento ng liderato ng Senado, pero inaasahan ko po, Sir Ted, na pag-resume namin sa 2 ng Hunyo ay maire-refer ito sa tamang komite. Hinihiling po ng resolution ko sa Committee on Public Services at kapag iskinedule na po ng tagapangulo nito, ay sana agad magsimula yung inquiry dahil kainitan po ng tag-init ngayon. So talagang nagsusumigaw ang ating mga kababayan ng tubig, no? Hindi lang itong patak-patak at palpak na serbisyo, pero yung dapat na quality at quantity na water service na binabayaran naman nila. Opo. Madam Senator, klaro ho naman dito po sa inyo pong resolution at sa inyo pong mga paliwanag na hindi naman dito nakafocus lamang sa prime water, no, ang inyo pong gagawing investigasyon. Klaro ho naman yan, klarong-klaro. Ang amin po lamang, with all due respect, by the way, kami po natawag sa prime water at sumulat na ho kami sa kanila, inviting them to get their side on this issue. Pero ma'am, hindi naman po maitatanggi na ang dalawang senador, Senator Cynthia Villar at Mark Villar ay pamilya na siya nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Don't you find it awkward, ma'am, dito sa inyong resolution na ito na nais niyong imbestigahan kasama ang isang kumpanya na pag-aari po ng dalawang senador? Well, honestly, Sir Ted, mas mag-feeling awkward ako kung hindi tugunan yung namumuo at dumadaming mga reklamo na nagiging sumbong na ng ating mga kababayan sa loob ng dumaraming taon. So hindi po ito usapin ninuman sa aming nagtatrabaho sa Senado. Ito po ay usapin ng public good dahil yung public-private partnership ay ginagamit para magbuo ng mga joint venture agreement in good faith, nananatiling customer yung ating mga kababayan para sa dekalidad at sapat at dapat tamang presyong tubig. Kapag higit kalahating dekada na nagsasuffer naman sila, no, sa kabila ng mga ito at mukhang nagkukulang, hindi lang yung water concessionaires tulad ng Prime Water, nagkukulang din yung ating mga oversight bodies tulad ng LUWA. I think mas awkward po kung hindi po maghain at duminig ng resolusyon ang Senado para
i-deliver na ng mga water concessionaires na ito at ng oversight bodies ang deserve na serbisyo ng ating mga kababayan. So doon po ako nagmumula, Sir Ted. Okay. So, salamat nga po ma'am ha at kayo po ay Ma'am? naglakas ng loob na ito po ay inyo pong pasukin ano po na issue kasi nga marami din po ang may agam-agam, di ba? Na ako'y nagpapasintabi ano po dito po sa mga negosyanteng senador dito po sa isyung ito kasi nga may mga tao na po na lubhang naapektuhan at nagpapahatid po ng kanilang reklamo. Sige, so Cha, meron ka bang katanungan kay Senator? Kasi iibahin ko na ang issue, pupuntahan ko na itong issue po nitong si David Tanliao at itong si Mark Ong. Ma'am, ganito po, no? Alam niyo po naman siguro ito nangyayari, no? Dito po sa kaso po ni Ginoong Anson Ke. Lumabas itong si Lee Duan Wang, itong si Mark Ong, Yes. na kayo lang po natatangi on record ang tumutol dito. Pwede ba natin malaman saan ho ba nanggaling ang inyong informasyon na kayo ay nag-raise ng red flag during the deliberation ng kanya pong ng batas granting him citizenship? Nanggaling po yung impormasyong iyon dun mismo, Sir Ted, sa mga huling pagdinig ng investigasyon namin laban sa POGOs. Sabihin, dun pa lang sa POGO investigations, nung nakaraang ilang mga taon, nagsusurface na yung pangalan niya, pangalan ng kanyang mga kumpanya, mga bulong-bulong pa lang. Kaya nagulat na lamang po ako nung nagsimula naman po yung aming pagdinig sa citizenship bill na para sa kanya yun. Kaya dun po tinuloy at mas kinumpleto namin sa staff ko yung research tungkol dito kay Lee Duan Wang. Opo, and during that time, ma'am, alam nyo na po, no? At naibulgar na po ninyo yung involvement nito dito po sa Nine Dynasty na kumpanya na ngayon nga po sinasabi mismo ng PNP ginamit para po malabhan, ano, mailusot yung ransom money na ibinayad nitong pamilya ng biktima. Mismo. So tama kayo, Sir Ted, ang PNP mismo ang naglabas ng impormasyon na yung ransom money na iyon ay finannel sa Nine Dynasty kung saan yung casino junket group na iyon, operator si Lee Duan Wang. At may mga nakita kaming connection noon, nagsimula nung POGO investigations at lalong tumindi nung pagdinig ng citizenship bill kay Lee Duan Wang na may connection pa, no? Yang Nine Dynasty, si Lee Duan Wang mismo, sa isang malaking Pogo boss na si Duan Renwu, yung utak ng Pogo sa Porac, Pampanga, na talamak sa human trafficking. And nalaman din po namin noon na talagang incorporator si Lee Duan Wang dun sa isang malaking Pogo service provider, yung New Oriental. Kaya talagang kahinahinala yang si Lee Duan Wang at yung Nine Dynasty. So there's really a need, Sir Ted, to look into Nine Dynasty further. Sabi nga ng PNP, tila bahagi ito ng mga money laundering schemes at hindi po ako magugulat kung sa patuloy nilang investigasyon ay makikita nilang isang malaking sindikato ito. Opo. So, ma'am, ito pong si David Tanliao, ano po, na sinasabi nga na mukhang kapartner in crime nito pong si Mark Ong aka Lee Duan Wang. Meron din report ang PNP. Ito ho kasi yung pangunahing suspect sa kidnapping nga po ni Anson Ke. And dito po sa record ng PNP nakadalawa ito palang attempt, no, yung PSA para ho doon sa kanyang series yung pamimeke ng dokumento para maging Pilipino, no? And then marami na siyang kaso na kinakaharap pala, kidnapping, etc. Pero na-issuehan pa siya ng lisensya ng barel ng PNP. And ma'am, I mean, so yes, ma'am, go ahead, Opo. Well, yun, yung dalawang nabanggit nyo ring importanteng detalye, yung pamemeke ng birth certificate o ibang citizenship documents sa PSA at yung pag-i-issue ng license to carry or permit to carry para sa mga firearms sa mga kaduda-dudang or at least iniimbestigahang
mga personalidad. Mukhang nako-connect the dots natin, Sir Ted, mula nung Pogo investigations dahil yan din ay mga concerns na ni-raise noon sa PSA at sa PNP sa iba't ibang mga Pogo personalities noon, pati nga kung maalala ko kay Tony Tony Yang. Yang, opo, na naaresto sa Cagayan de Oro. So similar similar modus sa iba't ibang mga criminal activities nitong mga organisasyon o grupo ng mga organisasyon na yun na nga, at sa kaso dito ni Lee Duan Wang ay di ako magugulat kung madidiskubre ng PNP na bahagi talaga ng isang sindikato. Opo. So ma'am, ano po ito? Nabanggit nyo kanina that you think na kinakailangan ng further investigation dito po sa Nine Dynasty Company na ito, nitong si Mark Ong. Ano po yan, ma'am? Will you file another resolution in the Senate? And paano kaya yon? Considering na bumoto sila ang higit sa mayorya para granting citizenship dito po sa taong ito na involved ngayon sa kaso ng money laundering and kidnapping. Well, at least po vinito ni Presidente yung citizenship bill at na-appreciate ko iyon kahit nung araw na ginawa niya iyon. At dun sa ibang mga kailangan pang imbestigahan, may kumpiyansa ako na on the ball dyan ang Anti-Money Laundering Council, ang Philippine National Police. Wag naman sanang kailangan pang maghain ng isa pang resolusyon tungkol dito sa mga latest findings dahil mayaman na po yung findings at rekomendasyon sa Pogo investigations at yung record ng deliberations dun sa citizenship bill ni Lee Duan Wang. At dapat po ituloy na po ng mga investigating bodies ng executive ito and follow the leads wherever they may lead. Opo. Ma'am, ito na lang po. Sarado na ho ba ang the curious case of Alice Goo? Gusto kong sabihin, Sir Ted, sarado na yung curious case na yan. Pero di ba hanggang ngayon, inintay pa rin natin ang buong kwento, ang buong teorya ng Bureau of Immigration. At least kasi natapos na namin yung Pogo investigation, pero yung tanong na paano siya nakatakas in the first place noon papuntang Indonesia kung saan siya inaresto at ibinalik dito sa atin. So BI, iniintay pa po namin ang ng buong sambayan ng Pilipino ang inyong sagot dyan. Pero at least po, Sir Ted, patuloy na nasa bilangguan si Guo Huaping at patuloy po siyang nag-undergo ng marami at dumaraming kaso sa ating mga korte. So meaning, ma'am, kayo po ay nagsarado na ng inyong committee hearing? Meron na bang committee report? At doon na lang po, hindi nga, wala kayong concrete na informasyon tungkol sa kung sino tumulong dito at paano talaga nakalabas ng bansa si Alice Goo? Sinusulat na po namin, fina-finalize ang committee report at niraroute sa mga kapwa kong senador. Yung tanong na lamang yon kung paano siya tumakas at talaga sino-sino ang tumulong sa kanya dahil imposibleng mga dayuhan lang ang nagpatakas sa kanya at siguradong may mga kababayan tayo, unfortunately, sa loob at sa labas ng gobyerno na dapat managot sa kanyang pagtakas noon. Opo, sige po. Ma'am Senator, despite your very hectic schedule, salamat po na marami for finding time na maging panauhin po sa aming programa. Salamat, Sir Ted at TJ Chacha. Mabuhay, ma'am. Salamat po na marami. Yan, Senador Risa Ontiveros.